So, good morning guys. Yan, kakagising lang natin. And, ano nga ba meron ngayon? So, atin kami guys ng Kite Festival ng mga bata sa Imus. So, excited. Feeling ko gising na rin sila. Excited na rin sila. So, yan. Ready na muna tayo guys sa ating big event na gagawin ngayon today. So, what's up guys? Yan. Dito kami nga ni Rohan. Kami ng pandesal. So, nagre-ready na kami guys papunta sa Kite Festival sa May Imus. Ang pandesal dito. Sila. Alam ba? Bali, dadiretso kami kay Larapi kasi ngayon lang sila nagising guys. Yan. So, sobrang excited nila. Late na sila nagising. So, yan. Isal guys. Yan guys, nandito na tayo kala birds. Damn! Rapi, kaway. Na late magising. Ito guys, dito tayo kala Rapi. Dito sila nagising. So, yan, Rapi Brothers. Airport na. Ito po yung bahay nila. Rapi yan. Ito guys. See? Ayun si Pisak guys. Ayun. Hey! Hey, Pisak! Pisak. So ito guys. Bigyan tayo ng daddy ni ni Rapi. Yan. Ayan. Tara na. Kumain na ba kayo? Kumain na kami. Paalam lang tayo sa papa. Ano po kuya? Hello. Opo. Alis na po kami. Opo. Opo, kumangkin po. Dito, tropa namin yun. Hindi wala rin. Tara na. Tara na. Kaya. Opo. Sige po. Thank you po. Opo. Yan, so alis na kami guys. Kasama ko na sila. Sige po, Noy. Hello po. Opo. Opo. Sige po. Thank you po kuya. Opo. Para maligo. Para tayo mag-outing. So ito na kami guys. Kasama ko na sila. Yan. Binigyan kami ng isundaan. Ito na guys. Ito na si namin. Madulas ko tayo. Andyan na. Ang service namin. Ito na. Ito na guys. Yay! So ito na guys. Sa aming service. Ako ka sa jeep. Nagbola ko. Oo nga no. Tara na. Isang gula mo, Rapi. So yan guys. Sige na. Bababa ako doon. Hindi na. Go na. Go. Tayo. Marami tayong dalang saranggola. Ay, lain ko na lang. Oy, Dara na. Shout out sa mga nasuka sa jeep. Masusuka ah. Ay, ko sa Oh, Dara. Let's go. Plastic naman ako. May plastic naman ako. Alam mo. So ito guys, palis na kami. So, dito na kami guys sa
Papugayo. Ano yan? Native words ng Caviteño sa Saranggola. Laki. Laki, laki. Papugayo. Dapat dinayo natin dito yung kay Kuya Aris. Yung Batman. Dalawa. Udaran. Laki, no? Dalawa ako. Doon kayo lahat. So, bali dito na kami guys. So, ito yung ating mga kahit na i-entry ng ating mga tropa at taga-Imus. Mga sila Miss Andy. Yan. So, ito yung kanilang Saranggola. Ito dilawag. Ito guys. So, ito yung Dibalde. May Miss Andy. Yan. Ito yung kay Miss Andy na Dibalde. Panalo na yan sa pinakamalaki. Eto guys. Ayan o, kay ano. 10 meters na yata yun eh. Nakuya da. Nakalaki guys oh. Tapos ito mga bata. Ayan sila. Tara dun. Shoutout kay Idol. Hey! Out guys. Wala lang. So ito. Sama ko sa mga to. Okay. Sobrang init guys. So guys. Napali pa rin nila yung aming Vietnam kite. Ito, so yung mga nag-video. Sabi. Okay, once again, we're calling the attention of our distinguished board of judges. Kumaki. Ano ko daw, init? Hawak. Hindi mo kinuha yun. So yan guys, pinapalipad namin yung 4 meters namin dyan. Pero yung araw na yan na mismong kite event guys is sobrang hina talaga ng hangin yan. Kaya yun din yung worry ng mga judge at ng mga nagpa-event kasi mahina talaga yung hangin nung ginanap yung mismong event. Kaya nagtry kami magpalipad at yun nga guys is bumabagsak pa rin yung aming Saranggola. Kaya binaba na muna na. Mga picture na to guys, mga nagpapapicture na yan. So sila yung mga sumali sa o mga nag-entry sa event. Kuya Olang. Kuya Olang saglit. So ito Once again, guys, yung salamat aming po mga kay bata Gonzalo na Jeline Maliksi sa kanyang isang cart ng sorbetes na twice with Gonzalo Glian paggawa ng Ilnagan sa kanyang sorbetes. So ito guys, ang mga bata yan. Kaya nila tong Saranggola ng sa Imus. Yan. Palipad ng pupugayo, hindi nga lang umaangat. Of course, yung pong Bayon. mga naguguto, wag po kayo magkalalapit, no? Siguraduhin nyo lang may dessert. Ito po ay Korean egg wrap, mga sandwiches po. At ito po ay para sa... Yung mga tanging kabataan dito sa Imus na nagpapalipad ng Saranggola. Okay, palakpakan po natin ang pagdating ng ating Hindi taga-Imus pero parang taga-Imus eh oh. Ayan guys. Ito po, palakpakan po natin Konsyal Iggy. Okay, pangati mo muna, pangati mo. Yung maganda tingnan. Oh, galing yan. Ito si Fish. Fish J. Yan, Fish J. At dito nga guys ay magsisimula na ang pinaka-iintay nating event ng Imus. So ito nga po guys is first kite festival ng Imus Cavite. At isa sa mga reason guys kung bakit nagkaroon ng mismong kite festival sa Imus ay dahil sa mga kaibigan natin na sila Peace J, Peace Andy at mga KMP ng Cavite. Siyempre guys hindi naman matutuloy ang event na yan kung hindi dahil kay Mayor Alex L. Advincula at sa tulong na rin guys ng tourism ng Imus. Diba guys, mapapasana all ka na lang talaga eh no? Sana all, meron din ganyan sa Tanza Cavite. Atin pong susuportahan na lalo pong makilala ang ating lungsod ng Imus sa Pupugayo Festival dito po sa ating lungsod. At siguro po sa pagtutulungan po namin sa Sangguniang Panglungsod na ito po ay maging regular na po na programa sa kalendaryo ng ating lungsod. Di po ba? Yun lamang po, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Let us celebrate
our heritage and embrace the joy of Pupugayo Festival. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you so much. At dito nga guys ay sinimulan ng iparade o iparada ang mga saranggola na mga nag-entry sa mismong kite event. So kita nyo naman guys, iba't ibang klase, iba't ibang laki at iba't ibang design ng mga saranggola nila. So ito rin guys ang first time na pag-attend ko sa isang kite event. Kasi noong mga nakaraang buwan guys ay may mga kite festival o kite event pero hindi kami maka-attend dahil sobrang layo nga at medyo busy ako sa work noon. Kaya nung nalaman namin guys na mayroong kite event o kite festival dito sa Imus at isa rin kami guys sa naimbitahan ng aming mga kaibigan na sila Peace J at mabigyan guys ng opportunity para magturo sa mga bata sa mga atin sa kite event na yan ay hindi na kami guys nagdalawang isip at pumunta kami dyan kasama ang mga kabataan dito sa amin. At pare-parehas naming maranasan ang pag-attend for the first time sa isang kite festival. At di naman talaga kami nagsisi guys kasi napakasaya naman talaga. At napakainit din guys. Sobrang init. Grabe, di ko nga alam guys kung bakit natitiis ko yung init dyan eh. Pati yung mga kabataan sa amin, ewan ko kung bakit ganun. Parang normal ba sa kanila yung ganyang init? Siguro nasanay sila sa init ng araw. Ewan ko, pag naarawan sila guys, sobrang naging hyper sila eh. Para ba sila nagcha-charge? Kung dumating nga kami dyan guys, sobrang saya talaga at napakaganda ng mismong event na yan. At ang kauna-una pinunta ng mga kabataan dyan guys, eh yung libreng taho at ice cream. Ay, shout out! Kay Darrell. Ha? Sino magkata? Ikaw? Ikuantes ka? Ha? Nakakuha pa lang yung ano. Ba yun? Guys, Totoy participant. Hey! 44. Grabe, hype na hype yung mga to kahit sobrang init eh oh. Yan nga po guys ay nag-start na yung aming session ng pagtuturo sa mga bata kung paano gumawa ng saranggola. Yan nga po guys is simpleng saranggola lamang o yung kadalasang ginagawa ng mga kabataan. Yung hugis diamond ba? Dito nga guys ay may mga iilang mga magulang na marunong talagang gumawa ng saranggola at nasusundan yung mga steps na sinasabi namin. At may mga iilan din naman guys na first time nila na gumawa ng saranggola. At kitang-kita nyo naman guys, kahit sobrang tirik ng araw na yan at sobrang init ng mga time na yan, sobrang enjoy na enjoy ang mga anak nila, ganun din ang kanilang mga magulang guys. At kitang-kita ko nga rin guys kung ganun tuwang-tuwa ang mga kabataan sa araw na yan. Dahil na rin siguro guys, ito ay isa sa naging way para magkaroon ng bonding between mother, father, son, and so on yan guys. Nagugulat ako doon. Ay, Narblade. Yung mga time na yan guys is nagsisimula na yung kite event. Pero hindi pa nagsisimula yung pagpapalipad ng mga saranggola nila. So ang nangyayari guys is ine-explain nila kung saan ba gawa yung mismong saranggola nila at sino yung gumawa. Mainit guys, sa mismong venue ay tumambay muna kami sa ilalim ng puno at nagpalipad kami ng aming mga dalang saranggola. After nga guys ng pagpapahinga namin ay pumunta na rin kami sa mismong venue ng mga nag-entry ng kanilang mga saranggola. At doon nga guys ay nakita ko ang mga kabataan namin. At dahil nga guys nalaman natin na dapat magpakilala eh, kinuha ko na yung opportunity para videohan sila at makita yung reaction nila. At dito nga guys ay narinig natin na tinawag na kasi Totoy as Sian. Kaya yung mga bata kasama ko ay tawa-tawa rin sa dalawang to. Sa totoo lang guys, hindi ko narinig o hindi ko alam kung anong pinagsasabi ni Totoy dyan. Pero natatawa talaga ako sa reaction niya. Hindi ko alam kung gusto na lang niya lumubog dyan sa pagka-time na yan eh. Parang gusto na rin niya umalis dyan sa pwesto niya. Sa totoo lang guys, ganyan na ganyan talaga si Totoy kapag kinakabahan. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya o magiging reaction niya. Tsaka grabe yung tawa guys ng mga bata doon sa likod ko. Kasi pinapanood din nila si Totoy. Siguro habang pinapanood nila, nagpe-facial expression sila kay Totoy para matawa. Agnas. Hindi ako sumali. Ha? Ba't hindi ako sumali? I-explain no?
guys yung mga entry ng mga ano, ng mga dumayo dito sa Imus. Mga nag-alas. So ayan guys, kita nyo. Ayan. So ito number 81. So ito may number 14, hanggang ang light. So ito guys, yung buyog. Ito naman, backslide. 3D yan, 3D guys. Ano stick to? Kawayan yung kawayan. So ito tora-tora. Yan. Ito guys. So dito meron tayo na Pilipinas. Ito. Ang ganda nito. Padilawin. Ito guys, malaki. Ayan guys. Malaki na no. At makalipas nga ang ilang minuto guys ay tinawag na si Rohan at ang anak kong si Jade. Medyo may kalakasan talaga loob ni Rohan dyan guys. Ikaw ba naman nakita ko nagsasalitang mag-isa, siguro nagpa-practice. Ayan, di ba guys? Ready siya. Kaya hindi kami nagsisi guys sa pagpunta namin dyan kasi enjoy na enjoy talaga nila yung pagpunta namin dyan. At isa nga siguro to guys sa mga pagkakataon na hindi nila malilimutan. At may kukwento pa nila guys sa kanila mga magiging anak, apo at kaapu-apuhan. Ewan ko kung alive pa kami noon. Saan gawa? Yan nga guys, ang tinanong kay Rohan guys ay kung anong sukat at saan gawa ang kanyang saranggola. So kanina guys may nagsukat ng saranggola at yun ang sinabi niya. At nung tinanong nga siya guys kung saan gawa yung kanyang saranggola, ang sabi niya gawa sa pagmamahal kaya ayun hindi nakapasok. Joke lang yun, pero di na kami nagsasaranggola na ngayon. Ang iba talaga din guys ang banding ng mga batang to. Talagang suportado nila yung isa't isa. Kahit tawa sila ng tawa habang nagsasalita yung iba dyan. Kaya masasabi ko talaga guys na magkakaibigan talaga itong mga to. Nga guys, matapos ang pagpapakilala, pag-i-explain ng kanilang mga kanilang saranggola, disenyo at iba pa ay nagsimula na nga guys paliparin ang kanilang mga saranggola. Dito nga guys ay kikilatisin kung lumilipad nga ba ang kanilang mga saranggola. Kasi isa sa mga criteria guys sa isang kite event ay lumipad ang iyong saranggola. So depende kung ilang percent guys ang paglipad ng saranggola. At syempre guys, hindi naman magpapatalo ang ating tropa pis na si Rohan dyan. Yan o, grabe o, lakas maghila niyan guys. Grabe yung pagpapalipad dyan ni Rohan. Tirik na tirik talaga yung saranggola niya. Ganon din yung araw guys, tirik na tirik. Kaya ganyan yung mga kulay namin ng itim talaga. Kasi ba naman guys, buong event talaga nandiyan kami sa katirikan ng araw. Yun lang guys ang kaibahan namin yan sa mga nagpapalipad dyan. Kasi sa amin parang wala na yung tirik ng araw. Lalong lalo na dito sa mga kabataan na kasama ko guys. Minsan nga ako pa yung sumasaway sa kanila na, oy pumunta ka dun sa lilim, napakainit. Sabi na, hindi, okay lang, walang init. Ewan ko ba dyan sa mga batang yan. At mabilis nga natapos guys ang pagpapalipad ng mga saranggola. Kasi nga guys is wala talagang hangin ng mga time na yan. Meron man guys is hindi kalakasan talaga. Kaya ang ginawa na lang ng mga judge is kailangan na ng pangatin ng mga sumali ang kanilang mga saranggola. Makita man lang ba na umaangat yung kanilang saranggola o lumilipad. Ng certificate na ito. Nito, ang bandang hapon guys ay dumating na yung mami ni Rafi at ni Ferds. Yan nga guys, nasabi din sa akin kasi nila guys na bibisita nga daw sila sa mismong event. Ives! Direct! Ives! Ibes Daryl. At dito nga guys, tinanong ni Rafi at ni Ferds yung kanilang mami kung gusto ba niya magpalipad ng saranggola o may experience yung pagsasaranggola. Pero di ko alam guys kung tinuturoan ba nila magsaranggola yung mami nila kasi para sila yung mismo nagpapalipad ng saranggola. Flat kayo, brother. Flat. Flat, flat, flat. Consolation sa flat. Pinky! Pinky! Ilang months ko na nga rin nakakasama itong mga batang to guys. At ito yung mga buwan na nag-start ulit ako mag-vlog guys. Kasi sila yung reason guys kung bakit ulit ako nag-vlog. Nga guys, kinukulit nila ako na gusto nila mag-vlog ulit ako. Dahil napapanood nila yung mga video ko sa YouTube. At ito nga rin guys yung first time ko na ma-meet yung parents ni Rafi at ni Ferds. Kasi yung ibang kabataan dyan guys is kilala ko na yung mga magulang nila.
At masasabi ko nga guys na magkaiba nga talaga yung expectation versus reality. Kasi sa totoo lang guys, akala ko masungit talaga yung mami at daddy ni Rafi at the Ferds. At natanong ko nga rin yun sa mami ni Rafi na baka masungit siya. Pero in person guys, sobrang kulit, sobrang kuwela, at sobrang bait ng mami at daddy nila. At sobrang nakakatuwa rin guys kasi napaka-supportive nilang mga magulang. Kasi inaalaw talaga nila guys na mag-enjoy yung kanilang mga anak at makapunta sa mga ganitong klaseng event. Yun nga guys ang isa sa pinakahinahangaan ko sa kanila. Ganon din guys sa mga magulang na nakasama namin mga kabataan. Sa kanilang mga nanay at tatay, sa kanilang mga lolo at lola, tito at mga tita. Sobrang pasalamat din namin sa kanila kasi inalaw nila kami at pinagkatiwalaan isama ang kanilang mga apo, pamangkin at anak sa ganitong klaseng event. Kaya ganun na lang din po ang tuwa namin ni Kuya Tommy. At sana nga po ay huwag niyo po kami ipahabol sa aso pag dumaan po kami sa harapan niyo. Joke lang po. At sa mga time naman po na to guys ay dumating na rin yung daddy ni Rafi at ni Ferds. At tulad po ng mami niya, sobrang kulit at kuwela din po ng kanyang tatay. Po ang papa ni Rafi yan. Yan po sila. Po si Ate Lori. Yan po yung ka-work niya. Ito yung daddy niya. Yan. Number. At po, sumali uli kayo. Next. Ang susunod po natin ay ang pag tinawag po pangalan, entry number, pagkalalang po ang Pupugayo. First consolation prize po natin sa 3D kind category is entry number 7. Faustino. Yan nga po guys, at makalipas din ng mga ilang minuto guys ay umuwi na rin ang mami at daddy ni Ferds. Kasi hindi rin kami nila masasabayan at meron kaming service. So sila nga pala guys naging kawork ng aking tita na si Ate Faye. So siguro yung mga panahon na yun guys is taong bahay talaga ako kaya hindi ko sila nakilala. Kasi yung tita kong yun sobrang kuwela talaga. Kaya may mga time guys na yung mga kulitan nila is naalala ko yung tiyahin ko. Grabe talaga guys, ang saya ng araw na to. So yan guys, pauwi na kami hapon na. At babalik ako dito kay Lapis para magpaalam. So peace. Kalimutan ko mag-vlog, paalam. Yan. So sila peace, yan. Hey, yan. So uwi na kami, peace. Okay. Salamat. Hey, bumalik ka. Hello po. Bawi ako, peace. Peace. Please subscribe. Daryl ano yun? Daryl TV. Daryl TV. Yo, bye guys. Bye mga peace. Sige. It's Jay. It's JTV. Yan. Subscribe nyo. Peace. So ayan guys, ayun na sila sila Peace Jay yun sila. So pauwi na kami guys. Sobrang nag-enjoy kami dito sa Kite Festival nila ng Imus. So first to na Kite Festival sa Imus guys. Yan. So successful naman yung naging event. Pero feeling ko na mas magiging maganda to next year yan. So ito na ang amin. Ayan si Kuya. Ito si Kuya, ang aming driver. Ayan si Kuya. Tami, si Kuya. So ito na mga bata. Yan. Napakalaki ng guryon ko. Yan, nakaburaot pa to guys. Sa mga batang to ng guryon. Ayan o. Dalawa lang ni Ron. Ayan. Salamat talaga kay Peace Andy. So palis na kami guys. Palis na kami guys.